Sa umagang ito, nawa makatulong sa aming pananampalataya at tumimo sa aming puso. Nang sa ganon, magkaroon po kami ng landas patungo sa iyo, Panginoon. Hipong marapating Panginoon, sa umagang ito, mapuspos kami ng iba ng Espiritu, nang sa ganon aming lubos na maintindihan ang mga bagay na mahayag sa amin sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Tunay na napakabuti ang Panginoon sa atin sapagkat tayo may nakakaranas ng tayo may nasasaktan, nabibigatan sa ating mga pinagdaraanan. Ngunit andyan ang Panginoon at tayo tinawag upang lumapit sa Kanya. Kaya naman, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo upang sabay-sabay nating papurihan ng mga awit ang Panginoon. Kaya nga nasabi sa awit 9:1-2, pupurihin kita Yahweh ng buong puso ko. Ang kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Kaya sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan.
Hari ng mga hari at siyang ating Savior gaya ng ating kinatangya. Naman sa umagang ito ay patuloy natin ibigay ang narapat na pagsundo sa Kanya ng buong puso at pag-isip. Tumihin natin ang presensya ng Panginoon sa mga oras ito. Tayo na iiyak, tayo na iiyak, tayo na iiyak, kung tayo na iiyak, ang Panginoon hindi natin iiyak.
sa mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito kami upang patuloy na sambahin ka, Panginoon, at papurihan. Kaya nararapat ka sa Panginoon ang lahat na patuloy pagsamba. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Salita ng Panginoon. Let us open up our Bibles in the book of Hebrews, chapter 9, verses 18 to 28. So it is stated, "This is why even the first covenant was not put into effect without blood. When Moses had proclaimed every command of the law to all the people, he took the blood of cows together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll on all the people. He said, 'This is the blood of the covenant which God has commanded you to keep.' In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. It was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ did not enter sanctuary made with human hands, that was only a copy of the true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared once for all at the culmination of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him." Papurihan ang pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. Maaari na po makaupo ang lahat. Maliban Yeah, pwede. English. It's better. Yeah, praise God. At muli na naman tayong pinakita-kita ng Panginoon. Salamat sa Kanya. At salamat sa ating mga ministers. Yung mga cleaning ministers natin. No? And then yung ating music ministers, yung ating digital and sound system tech ministers. Dahil sa audio, si Sister Abby at Angel. Yung ating mga ushers, galagi yan. The high view of the Bible. When you say high view of the Bible, all the things that we needed here on earth are already in the Bible. And that's why we must have a high view of the Bible. The Word of God, the Word, Jesus Christ, was written to Him for us, that we must not left behind. Sabi nga, in connection sa ating message ngayong umaga, may connection sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ayan.
Okay? So, praise be to God. At hindi tayo iniwan ng Panginoon. Katulad sinabi niya sa 1 John 5:13. No, hindi ko iniiwan, no? Doon. At isinusulat ko ito upang malaman nyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. Kaya upang sa ganon, ang mga tao magsasabi, pagharap sa Panginoon, hindi ko alam. Ha? Hindi na acceptable yan. Hindi siya righteous reason. No? Parang yung mga kapatid natin na hindi dumadalo dahil di daw nila alam or mahabang oras or busy ako. So, without just pray for them. No? At not only them, to them, but also others, especially unbelievers. Okay? So, nakakalungkot man, pero sinasabi ng Bible, sinabi ng Panginoon, gampanin nyo lang ang part nyo, ang trabaho nyo, ang gawain nyo. I will do the rest. Yung sinasabi na, ano yan? Do it, and God will do the rest. Kasi ang trabaho ng Panginoon, to convict, to convince, and to convert. That's why we need to preach the gospel, proclaim it. And kahapon, isa sa speakers na aming pinakinggan ay sabi niya, mula nang magsimula siya ng sa church sila, 40 members pa lang. Parang tayo nga, wala pang 40 eh. No? Sa kanya 40 lang. 40 lang daw sila nung mag-start. Nag-survey siya with regards to the gospel. What's the gospel? Ano ang meaning ng gospel? Ano ang gospel? So nag-survey siya. Nakalulungkot. I think 70 nang hindi alam. No? The rest ay yung thought ay nandoon. At pag-isip-isip ko, gawin ko kaya ito? Ha? Naalala ko yung professor namin sa MPL. Sabi niya, at least 7 times, ulit-ulitin nyo kung ano ang gospel ni Christ. Kung ano ang kahulugan nito. Nabanggit ko yan sa inyo before. No? So, kaya nga, Lord willing, ma-assess ulit kayo. Dahil sa mga inawit natin, nagpapahayag ng gospel ni Christ. No? The salvation message of the Lord Jesus Christ. And later on, we will share the gospel through tracts distribution. Our evangelism day. Later on. And by the way, medyo i-adjust po natin ng oras dahil birthday ng anak ni Brother Jom, yung sa Logos. At ini-invite po kami. At we are expected to come. So, nakasanayan natin 4 p.m. Di ba? So, I suggest muna 2:30 p.m. para makabot kami ng 4 p.m. doon sa Cubao. Bagamat wala naman traffic. Okay lang sa inyo. Kung di okay, adjust natin ng last Sunday. And I suggest during actually, may sasuggest pa ako kasi last Sunday is our Agape Feast. So after Agape Feast, we will proceed to discipleship seminar and training. Yung atinan ko last time sa sa Bridge Baptist Church. Okay? And then afterwards, during our training, at the end, before the end of the training, magandang application. Si-share tayo ng gospel sa mga tao dito, sa community, and then sa kabila na lugar, sa Buntong Palay. So, dalawang options natin. Kung sa tingin nyo masyadong maaga mamaya, i-adjust natin sa last Sunday of this month. Okay lang sa inyo, no? Kasi birthday ng bunso nila Brother Jong. Okay. So, yun bigay sa atin ng last time ng 6K para sa children's ministry, yung church na yon. And Brother Jong is a treasurer of the church. So, and my brother-in-law, the younger brother of Sister Ai. So, sa binasa ni Bro Anthony, na talaga namang kumpleto, at ayaw nito.
Ayaw umano. Abi, help. Ayun. Buena. Ako, ayaw. Ano nga to? Ating laptop kasi ang tawag ito, obsolete or di na updated yung kanyang Microsoft Office. So, that's it. Once for all, the finality of Christ's atonement. Pag sabing finality, this is it. No changes, no adding, no added, whatever. Ito na. Wala nang makapagbabago. Tapos na. What Jesus Christ said, it is finished, tetelestai, tapos na. Nagampanan na niya, nagawa na niya ang pagbabayad, sala para sa atin. Kaya yun yung gospel eh. Okay? Christ died and He arose. Ephesians 5, 1-3. 1 Corinthians, I think, 15, 1-3. Yan. And onwards. Yan. Tandaan niyo po yung kahulugan ng gospel. Si Jesus ay namatay at sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay at siya'y muling babalik. Yan, para kumpletong-kumpleto. Siya'y babalik muli. And that is the last returning of our Lord Jesus Christ. Last coming. The second and last coming of the Lord Jesus Christ. Okay? So, as usual, mag-isimula tayo sa mga kwento. There are two friends, June and Carlo. Wala. Yan. So, sila po ay nakasira ng bakod. Parang ganun kwento niyan Nakasira sila ng bakod ng kapitbahay nila. So, they promised to their parents na gagawin nila ito. So, ginawa nila ito. Yung isa, sino ba yun? Si June? Ay ginawa. Saglit lang, kalahating araw lang. Just for the sake lang, may tayo, pero shaky. Shaky siya. So, hindi siya matibay, hindi siya mapapanaligan. Kakasumandal ka lang, bumagsak. Pero yung isa, ay ginawa niya maghapon. Talagang pinatibay niya ito. And then afterwards, binalikan niya ito. At binalikan niya yung may-ari kung okay na ba yung kanyang ginawa. So, nakita yung difference ng dalawa, Yung isa, half-hearted ang paggawa, parang ganon. Matapos lang, So, yun yung old covenant. Yun yung law. Hindi siya makakagawa, makapagtatapos na ang dulot nito ay kaligtasan. Sabi nga sa binasa ni Brother Anthony, it's just a copy of what things will come. Mga bagay na darating. It's just a copy and a shadow. Yan. Shadow. Anino. Pointing to Christ. So, similarly, God deals with sin. Not with half-hearted attempts or temporary solutions, like the old sacrifices. But through Jesus Christ's perfect and complete work, and just as Carlos worked through brought real peace in neighborhood, Jesus' works brings lasting peace between us and God. So, kita natin sa illustration na yun, ginawa ni Carlo, na kung saan tinapos niya na matibay at satisfied. Ang retains to the Lord Jesus Christ, the Father was satisfied. Nasatisfied ang kanyang Ama sa kanyang dakilang sakripisyo. Kaya today we see in Hebrews 9:18-28, how God has done once what no person could do repeatedly. Hindi na mauulit kasi tapos na Matibay. Matibay na ating sandigan. Ito, why this matters in the context of our country, especially the youth, and not only the youth, even the adults. So,
just a sort of statistics lang po ito, no? About 91.5% of Filipinos are Christians, but predominantly Catholic. Alam natin yan. Diyan tayo galing, karamihan. With many Protestant and evangelical believers. So, ilang porsyento lang po tayo? I think 5%, something like that. So, and the remaining, ilan yan? 8.5%, the Muslim yan. And, or another religion. So, meaning most youth or adults grow up surrounded by religion but may not truly grasp the gospel's power. No? Kaya, malungkot ito, kakalungkot ito. Kasi they are the next gen, no? The next generation. And the main problem of our country nowadays, ano? Corruption. Corruption. Systemic corruption. And then, what do you think? If the next generation will lead our country and like this, nominal Christians, no? Will repeat and repeat again. Kaya, Maranatha. Alam niyo Maranatha? Lord, come now. Lord na bahala. So surveys show only 38% of Filipinos attend worship weekly. Tama nyo? Yung iba nahahabaan pa sa oras, na isa't kalahati. Okay? Nabasa niyo ba yung chapter 8 ng Nehemiah? Sabi doon, from madaling araw until midday, tanghalian, they listen to the words of God. Read by Nehemiah. Ni Ezra. Same, during the time, the priest. Okay? Tapos, 1.5 hours lang Tapos, sa sermon, kahapon nga, tatawa ang mga tao eh. Kasi nga, sa sermon, nagmamadali na yung mga tao, matapos na eh. Hintay na lang yung amen ng pastor na nagpipreach. Okay? Kasi, ilang minuto lang, inaantok na. Kaya kausapin nyo nga yung kapatabi nyo, huwag kang antokin ha. Kaya minsan, inaalaw talaga ng Panginoon na mag-feedback yung ating mga sound system. Para magising tayo, no? Spiritually speaking, no? Spiritually speaking. Kita nyo? 38% of Filipinos attend worship weekly. And many young people or youth may be spiritually nominal, even in culturally Christian. We are Christian, di ba? Nation, one of the Asia ba? O Christian nation in the Asia ba o Southeast Asia? So studies among Filipino youth show only around half identify as committed Christians, with many holding faith more culturally than personally. Culturally, parang ito na lang yung ito yung kultura. Attend, uwi, attend, simba, uwi. Alam niyo na kasunod no, no? Zimbabwe. Ba, mga taga-Baptist. Yan. Tayo before, dati pang relihiyon, tatayo lang tayo sa labas. Konti nga lang, tapos, kakain ng ostya. Banal na. Ready na naman. In sinning. Makagawa ng kasalanan, bayad na. Para natakil kahapon yung indulgence. No? Kaya nagkaroon ng doctrine of purgatory. Alam niyo yun? Ginagawa noon, pag gusto lang magkasala, like for example, adultery, no? Sasabihan ng pare, mag-a-advance indulgence na siya. Dapat mas malaki. Kasi malaki yung kasalanan na gagawin mo eh. So dapat malaki ang i-offer mo sa simbahan. Kaya nga nakakagawa sila ng malaking simbahan dun sa That's why there is a doctrine of purgatory. There's a place in between the heaven and hell wherein the people will you died, no? Naalala ko yung verse 27. Ay pupunta doon at ipapanalangin lang ng 9 days and then 40 days, no? At pag magrenta pa ng tao mamananalangin, may ganung trabaho. No? Magpapadasal.
At after 40 days, siya aakyat na, no, sa langit. Wow! Kaya dito makita natin, there's no such thing like that doctrine or theology. Purga means, ano yun? Cleanse. No? Doon, pinupurge yung kasalanan, parang gano'n. Kalahin mo, ang tagal na ng mga taong bulag sa katotohanan. That there's only two destinations. It's either heaven or hell. That's why Jesus Christ, one perfect, He alone can do it perfectly. Sacrifice, establish a permanent covenant of forgiveness. Calls us to respond with wholehearted devotion today and motivates us to live expectantly to His return. Okay? So, sabi nga, the greatest motivation that we must have in our hearts and minds is the second coming or His return. The return of our Lord Jesus Christ. His second and last coming for us. Kaya whether we are live or die, must be with the Lord. So why did God require sacrifice with blood? Alam mo, yung iba talagang hindi kumakain ng dugo dahil dito sa Old Covenant na ito, no? Tayo dito tayo kumakain ng dugo. Alam mo yun? Hindi tayo kumakain ng dugo. Lalo ng dinuguan? Hindi. Walang puto. Yan. Masarap kasi pag may puto yun eh. Di ba? Sabi ng Biblia, lahat ng pinalangin, papasalamat, ay kanyang binanal na. Wala nang pagsunod sa kautusan. So how is Christ's sacrifice different from OT sacrifices? And what difference does Christ's return make in my daily life? So reflect on this. Ano ang pagkakaiba ng pagbabalik ni Kristo sa aking pang-araw-araw na buhay? Okay? Napakalaga ba nito? Itong paalalang ito? Na one day Christ will return and matagpuan po tayong servant, faithful servant. No? Patay man o buhay tayong datnan. So, nais kong basahin sa Tagalog naman, dahil binasa ni Bro Anthony sa English eh. Sa verse 18 to 22. So, sabayan niyo rin po ako sa pagtingin sa mga salita ng Panginoon. Sa katunayan, kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay na walang dugo, sapagkat nang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at may mapulang balahibo at hisop. At winisikan niya ang aklat at gayon din ang buong bayan, na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos sa inyo. Sa gayon din paraan, ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapang ginagamit sa banal na pagsamba ay pinagwiwisikan niya ng dugo. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Napakahalaga pala ng dugo during the Old Testament. Kaya, alam niyo ba, kahit sa panahon natin ngayon, parang may ganitong kultura or tradisyon. Like for example, sa magpapatayo ng bahay, no? Anong ginagawa? Bago maglagay ng bakal ng pundasyon, pinapaduguan muna. Papatay ng... hindi niyo alam yon? Okay. Ano yan? Kultura na yan. Sa engineering, sa architecture. Tudugan yan. Parang signifying this house or building is built upon Jesus Christ or tradition. At yung dugo ang magpapatibay. Okay? At may kasama pa yung pampaswerte.
Wow, no? So before we dive into the text, so let's remember the Old Covenant pointed forward to the New Covenant, which is fulfilled in Christ. So first, Christ's atonement is final. Ano yan? Ang sakripisyo ni Kristo ay ganap at walang ulit-ulit. Ulit-ulit? Walang paulit-ulit. Sapagkat tapos na. Kaya nakita natin doon yung picture. The work of the cross. By His sacrificial death, Christ put away sin. By His blood, Christ made peace. By His death, Christ reconciled man to God. In His own body, Christ bore our sins. And through His death, Christ made eternal redemption available. That's why we are saved by His blood. The blood of the Lamb. Referring to the Lord Jesus Christ. So in the ancient covenant, required blood. Naalala niyo yung sa bowl ito eh. Si Miguel Lopez de Legazpi, nagkaroon ng blood compact with si Katuna. Basta, si Katuna. Anong tawag sa ganyan? Doon sa Bohol, meron silang doon. Meron silang monument. Na kung saan nagpirmahan sila ng kasulatan o agreement at ang tinta nila ay dugo galing sa kanilang mga katawan. Naggilit ng maikli o pasalubas ang dugo at yun ang ginamit na tinta. At actually, hinalo pa pala sa wine. Tapos sila mag-sign. So, siyempre, cheers! So, yung dugo nila, nilagyan pa ng nilagay sa wine para sila ay mag-cheers. Ganon katindi ang impact, no? Ang seriousness, actually, the seriousness of the blood, yung pinapakita diyan. So, earthly priest ratified covenants with animal blood. No? Nakita natin yan. Sa Leviticus 17:11, yan. Blood, in Scripture, blood symbolizes life and atonement. Kaya nga, ganon ang katapusan ng ating Panginoon Kristo, no? Doon sa krus ng Kalbaryo. At katotohanan nga niyan, siya'y naubusan ng dugo. No? Isa sa cause ng kanyang death. Hemorrhage. Kaya tubig na ang lumabas. Tubig at dugo. So, Christ ratified the new covenant with His own blood. Yan. Kaya, yun ang kanyang destination to redeem the sin of the world, the sin of the people of the world. Yan. Kasi yun ang nakaanuhan sa law, ang hinahanap para matubos ang kasalanan, mapatawad ang kasalanan. Ginagawa sa law, pagsunod sa kautusan, sila ay maghahandog ng mga hayop, goats, ano yun, toro, at iyon ay duduguin o kuhanin dugo at iwiwisik at ibahahaluan pa. So, like yan, sa ating batas, di ba, sa notary, public, yung signature ang magbabind sa kontrata o whatsoever na pinapanotarize mo. But in God's contract, yung blood ang siyang magsiselyo sa atin tungo sa Panginoon, sa Diyos Ama. The blood of Christ. So, ganun ka-seryoso yung dugo in the OT, Old Covenant, Old Testament. And theologically, forgiveness is costly. God Himself paid it through Christ. Thus, trust Christ's sacrifice and not on your own merit. Sabi nga nung lesson namin kahapon, ng mga tanong, no, question and answer, na look at the gospel of the Lord Jesus Christ. Yan yung basic. Pag hindi natin alam, hindi natin isinasa buhay, hindi natin sinasa puso at isip yung gospel ni Christ, the foundation of our faith, we cannot know the words of God. We cannot have a true relationship with God through Christ. That's the essence of
our faith through the gospel of our Lord Jesus Christ. That's why the true believer or believers should preach and share the gospel of our Lord Jesus Christ. That's the essence of a true believers and disciples of the Lord Jesus Christ. And not just attending and you become a Christian or true Christian, perhaps. No. Hindi. Sabi nga, whatever you have heard, listen, put it into practice. And sharing of the gospel is the practice. No? One of the practices that we must do it. No? Kaya, foreign statistic to, a Barna survey shows many Christians think salvation is partly by works. No. It's a misunderstanding grace or belief. Ganyan po yung ating pangunawa. Okay? Kaya that's why there are many Christians who are nominal, who are worldly, who are babe Christians, yet matagal na sa pananampalataya, no? As Christian, professing Christian. So, hindi po tama yon. That's why the essence of the gospel, we are towards to maturity and not immaturity. So without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Yan, sinasabi diyan. That's why Christ's atonement is complete and final. The old sacrifices were inadequate. So we must not base on the old sacrifices, old rituals and traditions, cultures na hindi nagre-rest kay Christ, not resting in Christ. So, first, animals could not purify the conscience. Ito yung ginagawa kasi old sacrifices through animals. No? Mapapatawad na sa kasalanan, pero yung konsyensya hindi mababago. Okay? Hindi. Yung guilt ay hindi maalis, naandun pa rin. But Christ's blood cleanses internally. And give us eternal life. Yan. So, kaya nga, si Christ lang talaga ang makapag-aalis ng ating guilt, ng ating most especially our sins. Ito yung ginagawa sa Old Covenant, no? Red heifer cleansing ritual. Actually, one of the prophecies that the Lord is coming nearer, malapit na, is the red heifer. Red heifer. Na kung saan yan ang susunugin sa third temple. At the third temple, no, ay sabi nga ng mga Bible scholars, ay ongoing construction na. Underneath the earth. Sabi, sa ilalim ng lupa. Sabi nga, kasi nasa ilalim ito ng most. Kaya, isipin mo, paano kaya yun? Bigla siyang marireveal, nasa ilalim siya. Bahala ng Panginoon doon. Ang trabaho natin, patuloy na ibahagi si Kristo sa iba. Kaya, true cleansing is spiritual. Take note of this. We cannot do it through our physical aspects, no? Because of that old covenant way. Religion without Christ is powerless. Thus, abide in Christ. So, religion talaga, walang basis yan. Walang power yan para makapagligtas o makalapit sa trono ng banal na Diyos. The throne of our Lord Jesus Christ, which is our mediator in heaven. So, second point, therefore, Tagalog ulit, verses 23 to 26. Sabi po dito, kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng higit
na mabubuting handog kaysa mga ito. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sanktuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao, na mga kalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Hindi upang ihandog na paulit-ulit ng kanyang sarili, gaya ng pinakapunong pari na pumapasok sa dakong banal taon-taon. So, paulit-ulit yon. So, wala nang nangyayari, kundi routinary na lang, no? Na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. At paraan din niya para siya ay mapatawad. Sapagkat kung gayon, ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula ng lalangin ang salibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng makasalanan sa gitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Sino tinutukoy dito? Ang ating Panginoong Kristo. That's why earthly sanctuaries were copies. What did Christ do? He entered the heavenly. Yan. Kaya nga, He seated at the right hand of in the throne of God, no? Meaning, it was done. No? Finished already. And then, one day, He will return. Secondly, Christ entered the true sanctuary. Pumasok si Kristo sa tunay na sanctuaryo. Parang ito, we consider this as here, no? Sa ating, sa lugar na ito, sanctuary. That's why we treat this sacredly, meaning talagang walang gawain na ginagawa sa labas, no? Kundi for God's use only. May ibang mga churches talaga naman napakahigpit. Hindi pwedeng kumain, hindi pwedeng magdala ng inumin. No? Parang yung ano na inatinan namin kahapon. Kaya, gutom. Pero sa huli na kami binigyan ng, ano ba yun? 2 tinapay. Ganun pa man, ganun ka, yung essence ng sanctuary. Pinapakita po natin dito, yung sanctuary. Even us, we can identify our sanctuary. Not only here, but also in our houses, in our homes. Pwede tayo mag-provide doon kung saan ang sanctuary natin. Okay? Wherein, on that place, we will meet the Lord. Yan. In our personal devotion, by the way, tandaan po natin, the world will pass away, but His word will not pass away. That's why we must have a high view of the Bible. Okay? So, how's your personal devotion with the Lord through His words? Okay? Must be continuous. Hindi ayan, ulit-ulitin nyo. Pwede yan. Yung words, ulit-ulitin nyo. Basahin, namnamin, meditate. Yan. Okay? Para lubos nating makilala ang Panginoon. Earthly priests ratified, not a sanctuary made with hands. Yung pinapakita dito, no? Yung tent, tabernacle, made by human through the leading of Moses during that time. So, tent yan, any time, pwedeng maalis. So, it was temporary. So, meron silang priest in the order of Aaron, no? But Jesus Christ was in the order of Melchizedek. So, earthly priests ratified covenants with animal blood. Ay, ano ito? It's time to restart. Allah. Anyway, listen natin. Christ ratified the new covenant with His own blood. Yan. So, yung blood ni Jesus Christ, ang tunay na ratified ng bagong tipan sa Diyos at para tayo ay makalapit sa tunay na Diyos. Yan. So, theologically, forgiveness is costly. God Himself paid it. Thus, trust Christ's sacrifice, not your merit. Parang naulit na ito. Anyway. Oo nga, naulit na. Hindi ko yata na ano. Pero anyway. So, secondly, wants to put away sin. Ayan. Kaya, minsan lang ginawa ng Panginoon. Tapos na. At ito na ang mag-direct sa atin.
tungo sa Diyos. He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Unlike with repeated sacrifice in the OT, o Old Covenant, okay, walang nangyayaring andoon. Yung guilt, naroon pa rin. Kasi ulit-ulitin din nila ang pagkakasala. Okay? Through offerings or sacrifices, yan, aalis, then balik uli. Diba? Parang ganun din tayo before. Nung tayo wala pa sa tunay na pananampalataya. Nagagawa nating tumbasan ang ginawa ni Kristo ng pagbabayad ng kasalanan sa sangkatauhan. Just for the sake of our pleasures, of our vices and whatsoever, and ourselves. So He offered once at the consummation of ages to put away sin through His own sacrifice. Parang ano yan, pagbabayad, ng utang man yan, o whatsoever, no, lalo yung may mga installment, babayaran mo na lahat. Kasi pag installment, baka bayad ka uli ng bayad eh. Di ba? So, para wala nang bayad, wala nang utang. One-time payment. So, kaya nga, accept Christ once and for all of His work and stop living in guilt. Guilty pa rin po ba tayo? Yes, nagkakasala po tayo. No? But, we know, we will stop this, no? Because we all know that the wages of sin is death. Kaya nga, pag nagkakasal tayo, talagang lubos tayong nagdadalamhati. Because the Holy Spirit, sabi doon, quench. Kaya do not quench the Holy Spirit. That's why we must strive for holiness and for perfection by His grace. So do not live in guilt. And last passage, verses 27 to 28. Yung 27, alam niyo to, madalas natin nababanggit ito. Pag nag-share tayo ng gospel, if you share the gospel, ito yung binabagit natin, pertains to death. So, and just as destined for people, sa Tagalog pala, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagtapos ito ay ang paghukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ano? Ang galing ng pagkakaano, no? Hindi lang pala naghihintay ang mga ililigtas ng Panginoon sa muli niyang pagbalik, kundi talagang they are so, ang tawag sa Kanya, eager. Na ma-meet ang Panginoon. Kaya sabi ni Apostle John, Maranatha, dumating ka na. Parang sabi niya, Lord, please. So, sana ganun po ang ating puso. No? Naka-anchor doon sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, having accomplished our redemption, what comes next? Christ will return to save. He will save whom? Those yung eager to meet the Lord. Kaya siya babalik upang iligtas niya, preparing to the coming severe persecution, yung tribulation. Yun eh. May connection to dito. The Great Tribulation. Aalisin niya ang mga nananabik sa kanyang muling pagbabalik upang hindi sila makaranas ng matinding pag-uusig. Yan po yun. Okay. At sa muli niyang pagbabalik, judgment naman sa mga matitigas ang puso, no? Na hindi nakinig sa kanyang ebanghelyo. So si Kristo ay babalik upang iligtas ang mga nananabik sa Kanya. Kaya one death, then judgment. Kaya yung katotohanan na may purgatorio, ito po ang pang-apologetic natin. Defense. There's no such thing as in between heaven and earth. Heaven and hell, rather. Okay? Kasi after that, judgment. Wala nang, appeal. Appeal parang sa Court of Appeals sa atin dito. Bago ka humuntong
ng Korte Suprema, may Court of Appeals. Yan. Kaya, ang totoo, katotohanan, after death judgment is either you're going to hell or heaven. Death is appointed once, like Christ sacrificed just as well. We all live once and meet God's judgment. Christ came once for sin and will return to bring salvation to those who wait for Him. Do you wait for Him? Do you wait for Jesus Christ's return? Then, you are going to bring in heaven by the Lord Jesus Christ. Kaya, habang tayo po'y nag-i-exist pa dito, God allows us to live, no? Let's do it what He wants us to do, especially proclaiming His gospel message of salvation. Thus, life comes with one chance. Use it right. So, gawin na natin ang tama. Huwag na tayong magpa-ali-alibay pa. Pukawin na. Panalangin, pukawin na ang ating mga kapatid. Biological man yan, spiritual, no? Na bumalik na sa Panginoon. No? Praise be to God. Last Friday, sa ating prayer meeting, biglang dumating ang isa nating matagal na hindi nakasama, no? Kapatid. At praise be to God na may mga kapatid tayong parang si Barnabas, diba? A man of encouragement who encouraged others to come back, return, para hindi tayo maabutan ng Panginoon na wala sa kanyang kawan, wala sa kanyang piling. And that's why the essence of church life, if you have a family life, love life, school life, whatsoever life is that, isama nyo ang church life. Iyan po ay napaka-importante, kapatid. Use it right now. Live with view in eternity. The view in eternity, not here on earth. We are, tayo po ay mga ambassador of Christ, heaven citizens. Okay? Kung alam mo, dito ka lang, alam mo na kung saan ka pupunta. Okay? So, live with the view of eternity. And, secondly, Christ's second appearing or coming. Makita natin sa verse 28. Nauna yung So, He appears not to deal with sin, but to bring salvation to those who wait and trust Him. Ang ginamit na Greek word po dyan, makalaga po malaman po yung original language. No? A word. When you say, of tesetai, it means revealing His glory in a personal, visible, and definitive. Talagang personal nating makikita. Halimbawa, dumating ang Panginoon, buhay pa tayo. Personal natin siya makita. Paano yun? Di ba, technology na ngayon? No? Social media, sino ba yun? Yung umakyat ng building na walang rope. Si Alex Honnold, kitang-kita ng buong mundo yun. So parang ganun din ang mangyayari pag dumating ang Panginoon. Kitang-kita ng buong mundo. Because of the satellite, because of technology. So to wait is not idle. Dapat eager and patiently waiting, expecting of Christ's return. That should shape our character and choices, mga kapatid. Yan po dapat ang maghuhubog sa ating ugali, sa ating personality, no? At sa ating mga pinipili sa buhay or priorities. Sino po ba o ano po ba ang iyong priorities sa buhay? Hindi masama po ang yumaman, hindi masama po ang maghangad ng mga magandang bagay dito sa lupa, sa mundo. Hindi po masama yon. Ang masama lang po ay yun ang nangingibabaw sa Panginoon. So, meron ka ng sariling verse. No? Seek ye, not first. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, mga kapatid, Christ's sacrifice is sufficient, final, and life-transforming. Pansinin nyo, may nabago na po ba sa pagkatao nyo, sa buhay nyo, mula nang makilala nyo ang Panginoon? Kung meron na, kahit konti. Meaning,
you are a true Christian. No? Going into maturity. When you say maturity, you are going to be useful for Christ's sake. Okay? God required blood because sin is serious. Yan sasabi natin na, bakit dugo ang ino-offer during the old sacrifices? Because so serious. Christ provided the only sufficient sacrifice and is coming again to complete salvation and judgment. This means daily obedience. Ang kahulugan nito, araw-araw na pagsunod, deep devotion, not just for the sake of, makakapag-devotion lang, palalahimin natin ang pagdi-devotion. And joyful expectation. So, believe and live. Number 1, stop trusting rituals. Kung rituals man ito, ang ginagawa nyo, stop it. And start trusting Christ. Kala natin, wala na tayo doon sa dati, rituals doon eh. Pero dito, kala nyo lang yon. Kung pupunta lang kayo for the sake of, mapakita sa mga kapatid, and then afterwards, and then may paggagawa sa atin bilang isang church, wala tayo, that's a ritual, kapatid. And without knowing others, or neglecting others, and sadly, disrespecting the leaders of the church, and that's mere rituals. Live with purified conscience and dedicated service. Okay. Mari, you are under guilt pa rin. That's why yun yung naghahatak sa atin para ibigay natin ng buong 100% ang paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, live with purified conscience. Pinatawad ka na, kapatid, ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Na nagumpay na siya. And siya'y muling nabuhay at muling babalik. Kaya ang tanong, pagbalik ba niya, ready ba ako? Any moment? Any time? Any days? And lastly, anticipate Christ's return with joyful hope. Ito po ang mga tunay na may pananampalataya kay Kristo. Buong buo ang pag-asa, may kagalakan, joyful nga, no? Talagang lubos-lubos ang kagalakan sa pag-asang iyon na dulot ni Kristo. One day, matatamo natin sa muli niyang pagbabalik. So, mga kapatid, respond today. Tumugon tayong bago na tayo, unti-unti. Kung di man natin agad, di man talaga agad yung magagawa eh. But we must pursue it. No? And start with your home, in your work, if you are working, and in the church. And don't be Christians by tradition. Live as people transformed by Christ's sacrifice. And let Christ cleanse your heart, not just your habits. Yung habits ito, parang itong ginagawang habit na ito, no? Kasi sabi ng Hebrews 10:24-25, no? Make this a habit. No? Yung others, naging habit nila ito. And sabi doon, do not neglect the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more. That's the best habit. But yung pag-habit na otherwise, ay yung, yes, lagi akong present sa church, just the mere attendance, but not mere application. No? Transformation. Live as people transformed by Christ's sacrifice. Ayan na. So, anyway. So, yung pong sinasabi ng ating Panginoon. Live as transformed lives because of Christ. Okay? So, nag-update. Sige. So, mga kapatid, ito ang magandang paalala sa atin sa umagang ito na umalis na tayo sa mga panimulang aralin, sabi nga sa chapter 6, at sa old way, old covenant, old system of serving God or worshiping God, and pakita natin sa Panginoon. Sa Panginoon, wag sa tao, ha? Sa Panginoon, na tayo ay tunay na nananabik
sa kanyang muling pagbabalik. Amen? For the glory of God. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa umagang ito. We truly blessed by your words, for your messages, O God. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan na maligaw, malayo, at tinatawag mo kami palagi, Panginoon. Bagamat minsan o matagal kaming nagbibingi-bingihan, nagmamatigas, pero iba ka, Panginoon, kapag iyo talagang anak ay hindi mawawalay sa inyo. Paano nyo pinakita sa kwento ng alibugagang anak na minahal nyo pa rin siya kahit sa kapalan ng kanyang pagsuway at pagwalang bahala sa inyong pagiging Diyos at Hari ng buhay. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy kang tumatawag, patuloy kang naghahanap ng mga nawawalang tupa, patuloy kang nagnanais na kami ay maging kabahagi mo, Panginoon, sa paghahayag ng iyong dakilang pagliligtas sa gitan ni Kristo, ng kanyang ebanghelyo. At ang trabaho lamang po namin ay magaang, sapagkat ang bansa namin ay wala namang persecution, kundi ibahagi lang, sabihin, bigyan ng mga babasahin, at makipagkwentuhan na ang reason ay magkaroon ng relationship, no? Build a relationship that build Christ in their lives. Kaya Lord, salamat po dahil alam namin, Panginoon, handa kami sa muling pagbabalik. Datman mo kaming patay buhay, ay madadatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ng mensahe sa atin sa umagang ito. At nga naman po darako tayo sa pagbabalik sa atin ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesus. At basahin ko lamang po sa ikalawang Korinto ng chapter 9 verse 6 to 7. Alalahanin ninyong nag-aasik ng kaunti ay aani ng kaunti. Subalit ang nag-aasik ng marami, aani rin ng marami. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya, huwag masamang loob upang dahil napipilitan lamang sapagkat mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng masaya sa loob. Bago po tayo magbalik ng ating kapo sa ating Panginoon, ano po ba yung mga bagay sa atin na nagiging dahilan kung bakit hindi natin ay babalik sa Panginoon? Yung mga bagay na ipinagkatiwala lang naman niya sa atin. Diba nga? Tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na ibigay yung mga bagay na mayroon tayo ng masaya o may kagalakan sa ating puso. Sapagkat iyon ang ginawa niya sa atin, ang ibinigay niya ang ating Panginoong Hesus para maging kaligtasan natin. Diba? Pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak nang bukal sa kanyang kalooban dahil nalalaman niya na ito ay magiging paraan niya para sa atin. Tayo po ba ay nagbibigay upang maging kabahagi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang gawain sa maging kabahagi niya sa umagang ito. Kaya rin tayo nagbibigay dahil tayo
lubos na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na yung mga bagay o sulirin natin sa buhay, hindi lingid yan sa Panginoon. Alam niya kung ano yung bawat pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya sa umagang ito, nawa maging tapat ang ating puso na ibalik sa Panginoon ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Kaya gawin po natin. Tayo po tumayo para sa doxology. Puso magaling ko na lang. At maraming Diyos, maraming po. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng biyaya sa aming Panginoon. At nawa Kita mo ang aming pusong tapat na nagbabalik sa iyo ng mga ikapo na pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Marami pong salamat at tinanais namin, Panginoon, na maging kabahagi ng iyong mga gawain dito sa Fortune at sa Buntong Pare, Panginoon. At ano naman po aming alalahanin, Panginoon, ay aming lubos na ipinagkakatiwala sa iyo. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong dakilang biyaya kung paano ang aming mga pinag-aalalanan sa buhay ay matutugunan, Panginoon. Ito pang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay darako na tayo sa ating mga announcements sa buong salnigong ito. Ang ating attendance last February 1, ang adult youth ng worship service ay 24 at ang children ay 10. Last prayer meeting noong February 6, ang adult youth ay 19 at ang children ay 8. Attendance naman po kahapon ng children ministry sa Buntong Palay ay 8 at dito sa Fortune ay 11. 18? Ay 23. 23 sa attendance ka. Sensya ka na. Attendance ka po ng music ministry, 11. Sa darating na prayer meeting sa February 13, ang presider si Brother Roland at ang devotional ay yung ating pastor. Worship presider sa February 15, si Sis Winnie Goho. And ang ushers and morning greeters sa February 15 ay si Sister Brianna at si Sis Eunice Dahoya. Ang cleaning ministers naman po ay si Shana at si Marilu Goho. At ang scripture reader natin for February 15 ay si Brother Roland Goho. And birthday wedding anniversary, birthday ni Shana. Today. Mamaya daw dun sa sakto yung birthday niya.
Ang cheerful heart giving natin last February 1 ay 2,300 may addition. 7,385. 7,003. 7,885. Hulang ko. 7,000. Pero tunay binibless ng Panginoon ng mga tapat na nagbibigay sa Kanya. Ano po yung total? Oh, yun. 7,779. Kapit tinapay ng buhay every Saturday po para sa mga kalalakihan at mga nais na dumulo sa gawain ng Panginoon na ito. At salamat po sa patuloy na ginagamit ng ating Panginoong Diyos sa maging kabahagi sa Children Ministries na nagbibigay patuloy ng mga biskuit, tokens, para nang sa gano'n ma-encourage yung mga bata. At sa susunod, pagka lumaki sila, hindi na nila kailangan ng biskuit, kundi ang salita na ng Panginoon mag-encourage sa kanila para dumalo. At sa darating na February 22, Couples Fellowship dito sa church after the service. So, by next week, sa youth daw pala, may ano ka? Youth ko po. Huddle time after the service. So, wag po munang uwi after ng service. Kasi magandang ano rin po ito, review kung paano or clarification sa atin kung meron pa tayong hindi naintindihan o nais tayong iklaro during the sermons at pwede rin tayo makapagtanong ng sa ganon anumang mga bagay na parang iba dun sa napakinggan natin, maaari nating i-open po dito sa ating huddle time. Welcome visitor, may bisita po tayo sa ating at saka welcome back. Ang unahin natin yung welcome visitor sa si Crystal May Goho. Pwede nga po bang tumayo? Ito, yan si hello. Salamat sa iyong paglala ng oras. Pinsan po siya ni Andre na taga Buntong Palay. At nawa, hindi ito yung huli na makakasama namin po kayo, kundi ito yung simula na lagi namin kayong makasama sa aming bahay panambahan. At sa ating welcome back kay Brother Raymart. At nawa, patuloy ka na po naming makasama dito sa aming church. At marami po tayong vacant seat for someone na gustong mapalapit ng Diyos sa kanyang presensya at ninanais ng Diyos na manumbalik sa kanya. At kung wala na po tayong pang babalita, darako na tayo sa congregational prayer and benediction. Praise God. Ayan. Yan, si Brother Ray Mark, ang ganda ng patotoo niya nung Friday, ha? Especially mga youth. Ha? Panoorin niyo, ha? Yung testimony ni Ray Mark. Mga youth. Para sa ganun, hindi niyo maranasan yung mga bagay na dapat hindi maranasan. Bagamat, praise be to God, si Brother Ray Mark ay muling binalik ng Panginoon dito. Tagal din, di ba? Naalala ko yung patotoo niya sa buhay ni ni Martin Luther. Dahil sa kidlat, doon siya nagising muntik na siya. Tinreat niya yun as a wake-up call from the Lord. Kaya nang ma-realize niya yung Bible. Sa Bible ang nagligtas sa kanya, by the way. Nang mabasa niya yung Romans 1:17.
Ano kaya doon? From faith to faith. Tapos naalala niya, from faith to faith pala, bakit puro rituals ang ginagawa ko? As pare kasi eh. So, kaya, nagpo siya ng 95 pieces sa pintuan ng isang simbahan doon. So, that's the birth of Reformation. No? Reformation. So, praise be to God. That's how God works, no, in the lives of His people. Okay. And of course, si Bro Bernabe, andito. Si Bro Bernabe. Si Bro Roland pala. Yan. Kaya tayo, mga kapatid, we must like be Bernabe o Barnabas, no? Na a man of encouragement. Kaya praise be to God, kahapon yung ating mga nanay, binisita yung mga kasama natin na hindi na dumadalo, matagal na. Yung isa doon, baka sa November na naman sumipot yun, pag malapit na naman ng December. No? At baka dumating pagdating ni Ayi. Si Sis Ayi yata ang kanyang tagapagligtas eh. No? So, nakalulungkot pag gano'n. So, kaya, pag sumakitan, mga kapatid, ang ating mga dating mga kasama, nanawa, mga kapatid natin sila, O Diyos. Kasi ang tunay na mananampalataya, hindi niya kamamatayan. Ito laging sinasabi sa inyo, hindi niya kamamatayan na wala siya sa kawan ng Panginoon. Wala siya sa gawain ng Panginoon. Okay? Tandaan niyo po yan. That's the essence of work out your salvation. Not to be saved, but to prove that you are truly saved. Nakuha niyo? Para patunayan na kayo ay tunay na iniligtas ng Panginoon. Para pagdating niya, nililigtas niya yung mga nananabik sa Kanya. That's it. Kuha niyo po. Kaya praise be to God, kahit may pinagdadaanan po kayo, matindi. Kaya meron tayo sa kapatid dito, matindi talaga pinagdadaanan, pero andito pa rin. Hindi bumibitaw. Hindi ko nasasabihin yan, ha? Alam niyo yan. Kaya patuloy natin tayo magpanalanginan sa Panginoon. No? At hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Okay? So, magkasundo tayo. Mamaya ba tayo Evangelism Day, 2:30, o sa last Sunday na during the seminar, after the seminar, application tayo. Sino ang last ngayon? Sino ang ngayon? 2:30. At sino last Sunday? May seminar tayo yung discipleship. Praise God. Sino pa? Huwag kang mahiyan, tumaas ang kamay. Ayun, mayroon sa ano. So last Sunday tayo kapatid. Last Sunday maganda yun, tuloy-tuloy. So Agape Feast, tapos ng lunch, tapos punta tayo, seminar, training, discipleship. Okay? Nagturo na ba ako ng how to study the Bible? Di ba? Nagturo na ako dito before, di ba? Nagturo na ba ako ng how to study the Bible? Parang nagturo na ako eh. Gusto niyo ba yon? Kasi nabanggit kahapon yun sa seminar namin na dapat daw ang mga membro, ang mga sa church ay turuan paano mag-aral ng Biblia. Gusto niyo ba yon? O bago yung discipleship training natin? Yun muna. Okay, thank you. So, yun muna. Parang ang Panginoon talaga ay kumikilos sa atin. Ginamit niya ang seminar. Ay punong-puno kami sa blessings, spiritually, ng lessons doon. At bukod doon, meron pa kaming giveaways or previous. At yung isang andon, bibigay ko yung isang Bible na maganda, study Bible. No? Sige, tayo po. Ay, by the way, may papag-pray pa kayo dito within this week. Makikita niyo yung pagtayo. Sino po ang may sakit na kilala niyo? Ngayon ay may sakit? Wala. Sino po? Sino? Mama mo nga pala. Sige. Apo, si Nanay Bibian, still, decision pa yan, tignan nyo na lang, si Nanay Bibian. May karamdaman yan, pero dumadalo pa rin. Si Eros, anong nangyari? Ay, by the way, si Eros, anong mata niya? Okay na? Gas-gas. May ano po? May bandage? Paano yan? Wala na ngayon? Yun, yung contact lens.
Ano ba yon? May grado? Art, aesthetic lang pala yun. Oh, delikado yun. Hala, pupil? Pupil yun eh, yung black eh. Anyway, hindi, wala. Ako nga, di nyo alam, naka-contact lens ako. Pero natural ito, natural. Di na papansin, kulay brown. So, delikado pa ang contact lens. Lalo pag nakatulugan nyo yan. Oo. Kaya, oo. Paganda, okay, pampano. Maingat lang masyado. Mag-ingat. Anyway, wala na po. Si Eros, sino pa? Ang may sakit. Si mama ni Bro Roland. At let's all stand. And pray din po kayo ha, mga kapatid. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay nasa dako na kami po ay mananalangin sa inyo, O Diyos. At itataas ang aming mga prayer concerns, Lord. At unahin ko na po yung aming mga kapatid na may mga karamdaman. Si Nanay Goho, nanay nila Bro Roland. Nadalangin ko, Diyos, dalangin namin na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan at kagalingan sa kanyang karamdaman upang patuloy may buhay na taglay nagbumula sa inyo. At patuloy mo siyang patatagin sa kanyang pananampalataya at makarinig siya ng mga salita mo, O Diyos. At sa pagitan din ng kanyang mga anak, no? Sa kanilang pagdalaw at pagpipray sa kanilang nanay, O Diyos, at kasama ng kanyang mga anak. Ay malaking bagay ito sa magulang na binibisita at pinapipray. Ito ang isa sa paraan para sila ay mapalakas physically and spiritually, O Lord. Kaya salamat po. Gayon din po si Sis Eros. At dalangin namin na mabilis na kagalingan na nangyari sa kanyang mata, dulot ng contact lens. Dalangin ko, Diyos, na gamitin mo kung may gamot o pampatak, ay maging mabisa ito at mabilis na gumaling ang sanhi ng kanyang pagkakaroon ng scratch sa mata. At nawa, hindi ito magdulot ng hindi maganda, Panginoon. Kaya Lord, tinataas po patuloy namin, maging si Sis Bibian na narito. Alam namin ang kanyang health condition. Subalit, narito siya upang bibigay sa amin din ng encouragement na kami na walang mga sakit, lalakas, malulusog, ay nararapat na patuloy na maglingkod at sumamba sa inyo. At salamat sa buhay ni Sis Bibian at patuloy mo siyang bigyan ng pangangailangan financially, materially, lalo sa kanyang pag-therapy at bigyan mo siya patuloy ng kalakasan at nawa, kagalingan sa kanyang karamdaman. At gayon din po, tinataas po namin ang buong mundo sa kapayapaan, kaayusan, kasaganahan din. Ang mga nagkakaroon ng giyera at pagtatalo-talo, dulot ng land or sea disputes, nawa, peace and love of Christ be upon them, O God. And Lord, we lift up to you, Lord, our country. Tulungan mo, Panginoon, aming President BBM, especially sa mga nangyayaring kaguluhan at korupsyon, no? Na systemic. Dalangin namin na maparusahan na, no? Yung talagang mastermind or yung mga malalaking isda, O Diyos, sa ghost projects na ito ng DPWH and other government agencies na brought out din, Lord, mahayag din. Kaya sa ganon, ang aming bansa ay unti-unti nang umahon because of this cancer of corruption na very well known sa other countries, Panginoon. Kaya Lord, mula sa pinakamataas at hanggang pinakamababang opisyales ng aming gobyerno, maging ang mga empleyado, katapatan at kaayusan, no, sa paglilingkod na naayon sa batas, O Diyos.
At gayon din po sa aming, sa iyong church, LJFFC, patuloy mo nawa, Panginoon, pangunahan kami, O Diyos, at dalhin kami sa iyong nilalayon, O Diyos, para sa ganon, ang mga different ministries and ministers namin, madagdagan pa, O Diyos, na lahat ay talagang useful for your glory, ay yung iyong ministries ay lumalawig, Panginoon. At iyong church will be built up, no? At Christ will be exalted. And when He returns, O God, ay talaga namang nananabi kami doon. At nawa, dumating na, habang kami buhay pa, O Diyos, kung mamarapatin mo lamang, O. Balit, habang kami naghihintay, kami ay patuloy na maglilingkod, lalo na ipapahayag si Kristo sa iba. Salamat po ng marami sa bawat isang narito, O Diyos, represented by each family. Patuloy mong bigyan ng pangangailangan sa araw-araw, financially, materially, at upang sa ganon, may pagkuhanan ng kanilang pananalapit. Pangangailangan sa araw-araw, yung kailang mga trabaho, even mga negosyo, like us, Lord, sa aming 2 clinic, patuloy mong pagpalain, at magamit, O Diyos, sa iyong gawain, Panginoon, at maibalik namin na may katapatan ang lahat ng mga biyayang iyong pinagkakatiwala sa amin. At gayon din po, ilayo kami sa anumang mabigat na karamdaman, kapahamakan at gawa ng kaaway. Lalo na po yung mga nagmomotor, nag-drive, no? Lumalabas ng kanilang mga tahanan at umuwi. Araw-araw, nawa, patuloy mo kaming lukuban ng iyong pag-iingat. Na katulad ginawa mo doon sa first generation Israel na iyong nilukuban, no? Ng pillar of clouds and pillar of fire, para sa protection all throughout. Kaya Lord, dalahin ko, Diyos, na patuloy kaming magsama-sama, iisang layunin, isang puso at isipan na Ikaw ay luwalatiin habang kami naghihintay sa inyo. At dalahin ko rin, Panginoon, ang sibak, tulungan mo sa pag-mimisyon, at pagdidisipulo, at disciple, making disciples, ay patuloy na ginagawa sa mga churches belongs to CBAP, and most especially belongs to you, God. Not only the CBAP, all churches belongs to you, Lord. We'll continue evangelizing and discipling one another, especially those who are not yet believers. Salamat po, pagpalain mong bawat isa sa aming huddle group discussion, at nawa, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, mga dalangin, tanggapin po natin bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagligtas ng Jesucristo, ang ating Panginoon, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy na sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus. Di ba? For you today. Thank you, Lord. You have to try.